So magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And bago po natin pag-usapan yung naging statement po ni Pastor Kibuloy kaninang umaga lang po, gusto ko pong balikan yung hearing po, yung mga nagdaang hearing po tungkol po sa SMNI. So ito po ipapakita ko is ito po yung mga violations. Yung mga nakitang violations sa SMNI. So ito po. Their franchise, which is RA 11422. Section 4 was violated, not to use the station or facilities for dissemination or of deliberately false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. Okay, next slide. Last meeting, of course, we established this with this whole shift of the controlling interest, no? And again, this would hit another provision in their franchise, which is on the next slide, Section 10, which we have established that there is no prior approval on the transfer of the controlling interest. And then that's the first sentence of Section 10. The next slide, please. There's also a violation on the requirement to report within 60 days from the transfer of the controlling interest. So, punta tayo sa mukhang ngayon, dahil sa nakita natin, no, that the latest GIS statement that they submitted to us is different. The one, 2021 po ba yun? 2021 GIS submitted to us on the repertorial requirement is different from the one that they submitted to SEC. Mukhang ngayon may violation na rin po sa Section 12. Which, if I may direct this committee lang. So, ayan, nakita nyo na po yung mga violations. Marami pa nga po yan actually. Ang pinaka-questionable lang po sa akin is, isa na po na nakita ng Congress is yung biglang logo po ng mga expenses, even yung mga kita. Wala naman pong based po dun sa pag-i-investigate, wala naman pong sponsorship na nakuha ang SMNI. So, bakit lumobo po ng ganon kalaki? Isa din pong questionable sa akin. Questionable po talaga sa akin to, na bakit all of a sudden, ita-transfer mo yung pagiging executive pastor dun sa isa pang pastor na si Marlon ata yun. Bakit all of a sudden? Kasi ba sa tingin mo darating ang panahon na lalabas tong mga violations na to para hindi ka maging involved? But you're wrong. Kasi based on dun sa history, you're still part of it. Kaya nga nung inimbitahan po siya ng Congress, hindi po siya umattend. Pagkos, nagbigay lang po siya ng letter nun. And ina-explain niya na hindi na nga daw po siya may-ari. Or hindi na siya yung may pinakamalaking, sabihin na natin, ayun, yung may pinakamalaking share doon sa SMNI. So, questionable yun. Ito pa. Fast forward na tayo sa present. Nito ngang nakaraan lang po, naglabas na po ng subpoena ang Kongreso at ang Senado para kay Pastor Kibuloy. Pagtapos po ng subpoena na yan, siguro mga ilang araw lang, today ngayon. Ngayong araw po, naglabas po siya ng statement. In-explain niya po doon yung kaso niya sa Amerika, na ongoing na postpone na non-postpone, tapos ngayon ongoing na siya. Fast forward, based po dun sa statement niya, nasabi po niya na hindi na daw siya ligtas or he doesn't feel safe here in his own country. Kasi may mga nagpapalibot daw ng drone, gabing-gabi, dun sa mga properties nila, sa mga nila, na parang binabantayan bawat kilos nga. Ang sabi pa niya is, since 2018 daw kasi yun. 2018 daw, ramdam niya na hindi na siya safe sa Pilipinas. Pero, dun sa sinabi niya na parang kasabwat si PBBM at si FL
sa ginagawa ngayon ng US sa kanya is paano niya nasabi yun kung 2018 pa lang ramdam niya na hindi na siya safe sa sarili niyang bansa. Eh hindi naman si PBBM nakaupo nun. Hindi rin siya private siya nun eh. Hindi naman siya wala naman siya sa posisyon nun eh. Hindi naman siya politiko that time eh. Private citizen siya that time. So kung 2018 pa lang ramdam mo na pala na may threat para sa'yo, dito mismo sa bansa mo, eh bakit andito ka pa? At saka hindi mo pwedeng idahilan na hindi mo ipapakita yung mukha mo, nagtatago ka, kasi anytime pwede kang, sabi mo kasi, liligwaking ka na eh. Paano mo nasabi yun? Eh malaya pa nga rin kayo ngayon nagagawa yung mga gusto nyo eh. Yan pa talaga ang mga dinadahilan ng mga mayayaman. Na pag ang maihihirap, nagkaroon ng ganyan, kulong agad. At saka yung accusations mo, na may involvement si PBBM at FL sa ginagawa sa'yo ng US. Kumbaga parang pinagkalulu ka. Asan ang pruweba mong yun? Kasi knowing the station, puro kasinungalingan. Asan na yung truth that matters? But parang hindi na yun yung nagmamatter ngayon. Ang nagmamatter na is yung safety mo, yung tao mo, yung reputation mo. Parang yun na lang yung fake news. Yun na lang yung nagmamatter sa inyo. Asan na yung truth that matters? But parang hindi namin maramdaman. Kasi kung wala ka talagang kasalanan, hindi mo kailangang magtago. Natatakot ka na baka ligwakin ka? Mo yan ginagawa kasi totoo talaga yung paratang sa'yo. Kasi kung hindi ka guilty, magpapakita ka. Kung hindi ka guilty, hindi ka magtatago. Yun yung challenge ko. Kung hindi ka guilty, kung hindi totoo yung mga paratang sa'yo, ngayon mo sa amin ipakita na truth that matters, huwag mong gamitin yung Diyos. Kung pwede rin sana, huwag kang mag-preach sa amin. Huwag mong gamitin yan. Ang kailangan namin is harapin mo yung dapat mong harapin. Pakita mo sa amin na truth that matters talaga. Kasama ng mga taong nasa likod ng mga ginagawa nyo. Ngayon nyo sa amin pakita kasi mas naniniwala pa ako dun sa mga testigo eh. Mas kapani-paniwala pa sila kaysa sa inyo. Kasi tingnan nyo kung hindi nga siya nakita, kung hindi nga nasilip ng kongreso yan, ang tagal nyo na palang ginagawa yan. Na baka hindi lang yan yung ginagawa nyo, yung mga empleyado nyo, inaabuso nyo. Yan ang challenge namin. Challenge ko. If truth really matters, magpapakita ka. Haharapin mo kung ano yung dapat mong harapin. Hindi mo tataguan yan. Ilabas mo yung tapang mo katulad ng ginawa mo nung pandemic dun sa ABS. Ipakita mo sa amin kung sino ba talaga si Pastor Kibuloy. Kung gaano ba talaga katapang si Pastor Kibuloy. At kung gaano katotoo na wala siyang mga kasalanan or hindi totoo yung mga paratang sa kanya. Ngayon, mas amin patunayan. Kasi hindi kami maniniwala hanggat hindi ka nagpapakita, hindi mo hinaharap. Kailangan maging responsable ka. Pwedeng sabihin na bakit ginagawa to sa appointed son of God. Excuse me lang, walang sino man ang exempted pagdating sa batas. Pag gumawa ka ng mali, kailangan mong pagbayaran yan. Ngayon mo patunayan sa amin. Kasi the more na nagtatago ka, the more na pinatutunayan mo lahat ng akusasyon sa'yo. Lahat ng kaso mo, pinatutunayan mo lang na lahat yung totoo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget to subscribe, like, and follow po ng aking channel, Divine PH Vlog. And sa TikTok naman po, Divine PH TV. Ganun din po sa aking Facebook page and Instagram. So maraming salamat po.